Tanghali ng August 11 nang tawagan si Annalyn ng kanyang kapatid na nasa Iloilo para sunduin ang kanilang nanay. Agad naman siyang nagtungo sa kanyang bayaw na kafgo na nooy nasa eskwelahan upang makiusap na siya na ang sumundo. Pag-ariglo ko sa bayaw ko na kapgo, umuwi ako sa bahay. Tapos tumawag yung kapatid ko, sir, na nagkasakit doon sa Liganes. Hanapan ko siya daw ng masasakyan kasi uuwi siya dito sa amin. Tumawag ako dito kay Choy Banunoy na sinasarigan ni Mayor dito sa munisipyo. Pwede ba akong mahihiram na sasakyan kay Mayor? Mas mabuti daw kung personalin ko na puntahan si Mayor. Eksaktong pagpunta ni Annalyn upang balikan ang kanyang payaw. Nandun din ang sundalong si Corporal Villasis. Sinabihan ko yung bayaw ko na sabay dula ako ka na sa pagpunta dito sa palengke. Narinig ni Sir Villasis, nagsabi si Sir Villasis sa akin, sasabay daw siya sa akin. Kung pupunta ka ng palengke, ambal ko, sa'yo ako aangkas. Sagot niya sa akin na, sige, walang problema. Ilang minuto lang at tumulak na pabayan sina Annalyn at Corporal Villasis. Hoy, baba! Hoy, ano yan? Sino? Ikaw pala ang magaling na sundalo na umano sa masa. Tignan natin yun ang karisma mo. Baka dyan! Sino kayo? Baba! Walang pumalag. Sa pumalag, madami kami. Okay, subukan mo. Tika, may naghintay sa'yo. Commander! Eto na yung regalo ko sa'yo. Yung magaling na sundalo na korporal, na sandatang lakas. Ha? Tuka! Sino kayo? Ikaw pala yung magaling na sundalo na nagbabahay-bahay. Igapos to! Wala. Ha? Tabog yung bungo mo. Ganyan lang kayo basta dahil marami kayo. Hindi kayo marunong lumaban ng patas! Matapang lang daw tayo! Dahil marami tayo! Ha? O ano? Labanan mo ako! Ha? Kaya mo ako? Ha? Isa! 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 O, ano ngayon? Sigaw na lang ako. Na sabi ko, maawa naman kayo. Huwag niyong saktan si Sir Villasis, parang awa niyo na. Sabi ko, kasi ang bait sabi ko na military yan. Natatakot rin ako, siyempre may arma sila. Umalis kami ni Stong. Ayo! O ano? Ano? Ha? Hindi nyo naman nalupang mga masa. Tapos na paninikil nyo sa kanila. Tigilan nyo na pagpapahirap sa kanila! Hawakan nyo to! Matapang to eh! Nagkamali kayo na landas. Mali ang tinuro sa inyong doktrina. Tama na paninigil sa masa at pagpapahirap nyo sa kanila. Ano? Anong pagpapahirap ang pinagsasasabi mo? Ha? Hanggang ngayon, baluktot ang gobyerno nyo, yun ang sabihin mo! Ha? Sinong tulisan sa atin? Hindi ba kayo ng mga nanloloko ng tao? Nasaan ang nagawa ng gobyerno mo? Hanggang ngayon, wala! Hindi perfecto ang gobyerno. Kaya nga nandito kami. Nandito kami para tuusan yung pagkukulang nila. Pero anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Wala kayong ginawa kung hindi pagpahirapan ng masa at pahirapan lahat, pati gobyerno. Wala nang nakikinig sa inyo. Ang dami ng sumuko at nagbaba ng armas. Alam nyo bakit? Dahil alam nang tapos na ang kilusan nyo. Makawalaan na kayong kwenta sa lipunan. Kahit kailan hindi kayo nagkaroon ng kwenta! Ano? Ano? Kung wasakin ko yung mukha mo, magdasal ka na, Corporal Villasis. Dahil ilang segundo na lang ang natitira sa buhay mo.
Dahil kulang tayang buhay mo. Dahil sa ginawa ng gobyerno nyo sa samahan namin. Pumasok ka sa aming teritoryo. Kaya dapat matapos ka na. Sayang ka, korporal. Para sa siyam na kasamahan namin na pinaslang nyo! Para sa mga walang kwentang sundalo! At para sa walang kakwenta-kwenta yung gobyernong wala namang ginagawa! Nakaganti na rin tayo! Mabuhay ang NPA! Mabuhay! Mabuhay ang NPA! Mabuhay! Dead on the spot si Corporal Frederick Villasis matapos walang habas na pinagbabaril ng mga NPA sa Barangay Lahub. Umiyak na umiyak lang ako. Sabi ko sa Panginoon, ba't ganyan? Sabi ko, yung asawa ko sa harapan ko rin pinatay. Yung military na tinuring kong kapatid, sa akin rin kinuha. Sabi ko sa Ginoo nga, klase katawo hambal ko nga kamalasan gid kanaken. Instead gakinanglan gid nga tanan-tanan nga marapit sa baratyagon ko, sir. This is really barbaric. Kung kinikilala niyong kaawayan, na-captured niyo na, dapat hindi niyo pinatay. Because under the human rights, na-protected yan eh. Galit talaga ako dahil galit ako sa ginawa nila. Bay! 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 Mga hayop na NPA! Bay, napakabuti ng tao. Nagawa nila to sa'yo. Bay! 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 Masakit din sir kasi nalaman ko na patay na yung kasamaan ko. Masakit din sa damdamin sir. Ito sir ay isang hindi makataong gawain ng mga terorista. Ipinagkait nila yung magkaroon ng masayang pamilya, yung pamilya ni Corporal Villasis. Tinanggalan nila ng kasiyahan yung kanyang mga anak na magkaroon ng tinuturing na ama. Kung mayroon mang pinakaapektado sa pagkasawi ng sundalo, ito ay ang kanyang pamilya. Yung mata niya talaga, sir, yung hindi ko talaga nakakalimutan. Parang nakatitig pa sa akin, sir. Ang naka-open pa talaga yung mga mata niya. Bakit ganun? Kasi sobrang bait ng asawa ko, sir. Yun yung nangyari sa kanya, sir. Hindi dapat sa kanya mangyari yun, sir. Tila pinagsakluban ng langit si Sheila noong mga panahong yun. Ang dapat sana'y pag-uwi ng kanyang asawa para ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang panganay na anak. Hindi na matutupad. Sinisi ko nga talaga, sir, yung Diyos. Pag
oras na yun, sir. Bakit ganun? Sobrang bait ng asawa ko, sir. Hindi ko, sabi ko nga, Lord, bakit ganun yung ginawa mo sa akin? Ginawa ko naman lahat eh. Ano ba kasalanan ko sa'yo? Hindi ko pa nga naparamdam masyado sa asawa ko na sobrang mahal na mahal ko siya, sir. Kasi minsan lang kami nagkita eh. Tapos kukunin niya na agad. Parang ganun, sir. Kausap ko yung asawa at yung mga, ako'y naaawa dahil maliliit pa yung mga anak. Anong dahilan na bakit ang mga batang ito lalaki na walang ama? Yung asawang babae na naghihintay sa bahay, gaano katagal niya itong iisip-isipin? So hindi mo to pwedeng bayaran ng pera. Bumuhos ang pakikiramay sa mga naulila ni Corporal Villasis. Isang indignation rally ang naganap kasabay ng paghatid sa kanya sa huling hantungan. Wala naman si Sir Villasis, pero yung tinira niya sa isipan namin, malaki yung iniwan na pag-edukar sa amin, sir. Kahit isa akong asawa na biktima nung Desembre, pagkamatay ni Sir Villasis sa amin sa Barangay Lahog, bayaning-bayani siya. Wala siyang ibang pangarap, kundi katahimikan namin at saka pag-unlad namin. Dahil sa pinakita lang na support, yung pagsama sa indignation rally, makikita mo doon na si Corporal Villasis is nagagawa nila yung mission nila sa barangay. Kumbaga makikita mo doon na naliwanagan na yung kaisipan ng ating mga kababayan. Gustuhin man nating matapos ito, but really there's this feeling na sana kung mapag-isipan na lang na tumigil na lang sa pagkipaglaban yung mga, at maisip nila na there's better ways of really improving our country aside from waging war. Sana this would not last long. Ito na ngayon ang Barangay Lahog. Pilit mang dinudungisan ng masasamang alaala ang kanilang pamayanan, patuloy silang bumabangon. Nananatili sa kanilang memorya ang mga pangaral at kaalamang iniwan sa kanila ng sundalong nagbuwis ng buhay sa ngalan ng tungkulin. Kapansin-pansin din ang isang estruktura na nakatayo sa sentro ng kanilang barangay. Ilang buwan lamang ang nakalipas mula ng sumakabilang buhay si Villasis, ang pangarap niyang kapilya ngayon ay natupad na. Malaking papel ang ginampanan ni Corporal Villasis upang maitayo ang sambahan na ito. Naway ang kanyang pagkawala ay magbukas sa ating isipan sa patuloy nating pananalig sa Panginoon. Ako'y nagpasalamat sa inyo na maski paano nagkaroon kita ng subong sining kapilya. Ito isang patibay na ang ating pananalig sa ating may kapal ay talagang hindi tayo nawawala ng pag-asa. Tayo lahat ay magsama-sama at manalangin na sana maatim na natin yung kapayapaan na matagal na natin na hinahanap. Tiyak na nakaukit na sa kasaysayan ng Barangay Lahog ang iniwang legasiya ng mga sundalo sa kanilang komunidad. Katunayan, dahil sa naging pagsisikap ng militar at pakikipagtulungan ng pamahalaan at mga lokal, kabilang ang Barangay Lahog sa 6 na barangay sa Tapas na mabibiyayaan ng 20 milyong pisong pondo, bahagi ng Barangay Development Program ng NTF-ELCAC. These are inclusive and sustainable peace development because ito ay labanan ng propaganda. Ang propaganda ng mga NPA, ito yan, masama ang gobyerno. Dapat, kung ano yung propaganda nila, dapat sagutin natin ng aksyon. Nalagasan man ng isang pundasyon ang kanilang hanay, nananatili ang presensya ng 12th Infantry Battalion sa Barangay Lahog. Sila ang magpapatuloy sa nasimulan ng kanilang matapang na kabaro. Gusto ko lang sabihin kay Sir Villasis, Sir, kami nilang bahala dito. Salamat ko, Sir Villasis, kasi marami yung tulungan, Sir. Samantala, pangako naman ng pamahalaan ang pag-agapay sa naulilang pamilya ni Corporal Villasis. Tinulungan namin ito at sabi ko, yung iyong anak gagawin naming scholar at tutulungan ko yan hanggang makatapos. At sa akin, si Villasis, isa sang bayani. Sa unti-unting pagbangon ni Sheila mula sa bangungot ng nakaraan,
Pilit niyang tinatatagan ang loob para sa naiwan nilang anak. At ngayon, plano niyang sundan ang yapak ng kanyang asawa, ang maglingkod sa bayan bilang isang sundalo. Gusto ko talaga sir maging sundalo, maging katulad niya. Gusto ko maranasan niya sir. Yung gusto niyang gagawin na hindi pa niya natapos. Sa panaginip mo kasi sir, parang hindi pa niya natapos yung mission niya sir. Kung nakikinig ka man, aalagaan ko yung mga anak natin kahit sobrang hirap. Gagawin kong lahat, makapagtapos silang dalawa. Hindi ko sila iiwan. Gabayan mo lang kami lagi. Lagi mo natandaan na sobrang mahal kita. This is the symbol of our commitment to the Filipino people na we want to help alleviate your conditions. We want to help improve your lives. This is a symbol na talagang we are here to really help the Filipino people. Sa dekad-dekadang labanan ng mga prinsipyo, puwersa at mga ideolohiya, marami ang patuloy na nagtatanong hanggang kailan magwawakas ang sigalot na nagaganap dito sa kanlurang Visayas. Nakatatakman sa kanilang mga kaisipan ang maraming mga karasang kailan may di nila malilimutan. Di maitatangging maraming mga pangarap na nawasak para sa paghahanap ng kapayapaan. Buhay man ang kapalit. Bay, kung nasaan ka man naroroon ngayon, nagpapasalamat ang bayan sa tapat mong serbisyo. Salamat sa pagiging isang mabuting kaibigan. Huwag ka mag-alala, hindi namin pababayaan ang pamilya mo. At ipagpapatuloy namin ang mabuting nasimulan mo. Sa pagtatapos ng makahulugang buhay ng isang magiting na sundalo, naway bagong simula ang ibunga nito para sa bayang makailang ulit ng winawasak ng trahedya. Balang araw, makikilala ang bayan ng Tapas bilang isang maunlad at mapayapang lugar. Maiwan man sa nakaraan ang masasamang kaganapan, ngunit tatatak sa kanilang isipan na minsan sa kanilang bayan, isang sundalo ang nagbuwis ng buhay para makamtan ang ganap na kapayapaan. Magandang gabi, Pilipinas!